Regarding po dun sa sinasabi na anti-Filipino po yung mga supporter ng Duterte. So I just want to share kung bakit ako DDS. Mabilis lang din po. Sa family po namin, sa nanay tatay ko, pinalaki kami na open po yung magkaiba po kasi sila ng sinusuportahan. Si tatay po yellow, si nanay during the time is Marcos. So since makatatay ako, napunta po ako sa yellow nung pwede na akong bumoto, which is kay Noy ko ata yun na experience. Na exercise. However po, during that time, medyo konting emotional lang po. Isa po yung anak ko sa naturukan ng dengbak siya. So isa po sa naging what do you call this, yung nasa unahan po ng mga laban po ng PAO, ng samahan ng mga mga magulang na anak ay naturukan ng dengbak siya. So yung galit ko po sa yellow is talagang malalim kasi muntik po mamatay anak ko. And then marami po kami sa grupo na natulungan ng mga bata na galing po talaga sa laylayan, Miss Joey. Yung mga naturukan is no right po ang parents. So kaya sila nakapirma. And that time kaya ako nakapirma is galing po ako sa work. Tulog po ako. Ay parang kakagising ko lang po. Parang wala sa diwa na pirma. So the start, ilang beses kami na ospital ng anak ko. Kaya yung galit ko sa yellow is malalim po. Hindi ako DDS dahil lang. Wala lang po. So nung nakita ko po yung pagbabago po kay Duterte po, kay President Tatay Digong po, is ang ex-husband ko po, Miss Joey, is single mom po ako eh. Is a drug user lang before. Tapos humiwalay na po ako. Wala po akong nakukuhang tulong. But nung panahon na po yun, nagbebenta na po din sila ng naging partner niya na pusher. Bago lang po siyang, hindi ko na po hinihingi magbalikan kami, pero yung para sana sa mga bata, maayos niya po yung buhay niya. Na bago po yun, Miss Joey, katokhang. So kami nagkaroon ng pag-asa na hindi kami mabuo na pamilya pero maaayos niya pa rin yung buhay niya. Doon po nag-start din yung kung bakit ako sobrang supportive po sa pagiging DDS po. Until din po nung ayaw ko din po sana sa bumoto kay Bongbong, pero yun nga po, dala po ni BP Inday Sara, kaya nabudol din po ako. But now nakikita ko po ulit, bumalik po siya ulit kasi sobrang kalat na po ulit sa lugar namin, Mr. Joey. Yung after mawala ni tatay, nagkalat po talaga ang mga adik ulit dito sa lugar namin. Bentahan po talaga na tamak na kung hindi ako isa sa nagsasalita, kasi nga diba naging pusher po yung asawa ko eh. So talagang nakakatakot man, sabi nga nila ba't ko sinisita. Kasi ayoko pong makita ng mga anak ko na baliwala lang. Hindi pwede kasing ganun. Di ba po sabi nga ng mga vloggers na tulad niyo po, kailangan manindigan din tayo kung ano yung pinaglalaban ni Tatay Digong. In our own way, di ba, wag natin silang konsintihin. Medyo mag-iingat nga lang po talaga kasi hindi po natin alam kung ano yung nasa likod nila, kung sindikato nga daw po or whatever. Pero yung hope po kasi na sana bumalik po ulit yung isang Duterte na makakapagbago po kasi may apo po ako eh. Ngayon po is lola na po kami, 2 bata. Yun na lang din po yung sinasabi ko sa anak ko. Actually, yung anak ko pong panganay is camping po, Miss Jolie. Pero since nagkakaroon kami ng alignment po sa laban po ni Tatay Digong, nung kinuha po siya, umiiyak po talaga ako eh. Ilang araw ko umiiyak. Sabi ko sa kanya, gawin mo ng lahat sa wall mo. Kasi po syempre kakamping ka. Siraan mo na kung sinong gusto mong siraan. Pero tong moment na to, ibigay mo sa akin to. Kasi hindi ko talaga kayang nakita si Tatay Digong kasi alam mo kung ano yung pinaglalaban niya. Bakit siya nandun? Bakit may EJK na sinasabi? Kasi kung hindi dahil sa kanya, siguro hindi natin naranasan din na maayos ang tatay mo nung time na talagang lubog na lubog siya, Miss Yuki. Sobrang naawa po ako sa mga anak ko kasi syempre po nakakahiya pa rin po yung pinagdadaanan ng tatay nila. Mahal na mahal po nila. So yun, dun po kami bilang kakamping ang anak ko na dun ko siya naliwanagan somehow na alam niya kung ano yung pinaglalaban din natin. Na doon magkaiba tayo ng
siya ng paniniwala. Di ba sabi niyo nga po kahapon, kasi regular viewer niyo po ako or listener po, Miss Joey, kasi panggabi po ako, call center po ako eh. So kayo po yung pinapakinggan ko talaga while on duty po. So sinasabi niyo nga po, di ba, pakinggan din natin sila, alamin din natin yung paniniwala nila. Then magkaroon ng free dialogue po. Para at least hindi man, di ba kakasabi nyo nga po, kaka-entertain nyo sa mga troll na yan. Somehow makakapag-isip yan na parang, oo nga may punto ang mga DDS. So sana hoping po ako na dumating din yung anak ko na kakamping ngayon na makuha ko rin siya, maliwanagan din siya since nanay na rin po siya. Naiintindihan na rin po niya kung ano yung pinaglalaban po natin. So yung mga nagsasabi po na ang DDS is anti-Filipino, parang sobrang hindi po nila alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga nasa laylayan. Kung sino yung mga taong sumuporta kay Tatay Digong. Hindi po kami mayaman. Hindi po kami nakakaunawa ng mga ibang topic na sobrang malalim, Miss Joey. Pero yung pinigay niya sa amin, peace of mind, hindi matatawaran yun. Hanggang sa dulo ng magiging apo ko, talagang DDS ako. Sasabihin ko sa mga apo ko sa susunod na henerasyon ko na doon lang kami nakakuha ng katahimikan for the meantime. Kasi talagang nag-stop siyang magbenta, nag-stop siyang mag-drugs during the time. Sa takot niya talagang papatay siya. Sinasabi niya maraming kasamahan niya na naggagano, na nawawala talaga. Joey na tumitigil sa sobrang takot, sobrang nagbalik loob po. So, yun po, yung mga gaya po namin, nag-i-exist kami, Miss Joey. Hindi kami anti-Filipino. Sobrang galing sa puso po namin yung pagmamahal na kay Tatay Digong tsaka sa pamilya Duterte po. Kasi sabi ko nga po sa anak ko, soon 47 ako, Miss Joey, sana pag nakuha ko po, sana sa Davao, pangarap ko po na ma-experience yung na-experience ng talaga mga totoong DDS po from Davao po. Yun lang po, Miss Joey, salamat po sa time. Thank you po, sobrang idol ko po kayo. Thank you po, tuloy po, Miss Joey. Marami po kayo na natutulungan na ako po, sabi ko nga po, hindi ako ganun sa politika, pero dahil po sa patuloy kong pakikinig sa inyo, mas naiintindihan ko kung ano yung pinaglalaban natin. So, asahan niyo din po kami sa October 21 po. Salamat po. October 12. Ay, 12 po, sorry po. 12 po, sa sorry po. Opo. Kita tayo. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Joey, akala ko ako lang naiyak. Wait lang. Nag-aabang ako dito ng bus, yung mga Espanyol kong katabi, tinitingnan na ako, ba't ako umiyak? Yun yung hindi kasi nagigets ng mga iba eh. Tapos yung audacity nila to say na, mga DDS hindi kayo pro-Filipino. Yung sinasabi ninyo na nag-ordinaryong Pilipino, kami yun. Kami yung ordinaryong Pilipino. Sinasabi nyo, pinaglalaban ninyo ang kami ay galing sa ganito. Hindi nyo alam ang feeling ng ordinaryo. Hindi nyo alam yung feeling na pag merong na ospital sa miyembro ng pamilya ninyo, that would amount to poverty sa pamilya ninyo kasi hindi mo alam yung inipon mong pera, pinagputahan mo ng ilang taon, mauubos kasi meron kang kapamilya na may sakit. Hindi nyo alam yung ganong klaseng feeling. Hindi nyo alam yung you're losing a family member to drugs. Hindi nyo alam yung kapatid na nagagahasa ng kapatid ninyong adik. Hindi nyo alam yun. So next time when you say na parang, ano ang tawag dito, we represent, galing kami sa ganito, galing kami sa ganyan. Kami ang mga ordinaryong Pilipino, walang kulay, ganyan-ganyan. Next time that you are going to say that, I would just like to remind you, you do not represent us. The Duterte supporters, majority of them, sila yung ordinaryong Pilipino who chose to speak for themselves. Not to be represented by the bullshit that you are paid for, kayong mga propagandista kayo. Or kayong mga ano. And at the end of the day, no, this is what we are fighting for.
We want our own voices to be amplified by us. Not by you, not by anyone else, at nung mga organisasyon ninyo na nagpapanggap na nire-represent nyo kami. So anyway, Rachel, maraming salamat for sharing. And ayun, naloka ako sa mga speakers. Thank you very much, Thank you very much. And you remind me why we are doing this. Sa totoo lang. You remind me why we are doing this and why we have to do this. Thank you very much po. Ayan.